Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Ngayong gabi, isa na naman pong napapanahong isyu ng lipunan ang ating pag-uusapan. At ito po ay may kaugnayan sa ipinail na bill ng Senate President na si Tito Soto tungkol po sa pagbibigay ng 25 years franchise sa ABS-CBN. At sa mababang kapulungan naman po, si Congressman Vilma Santos ang magpapile ng katulad o counterpart bill. Sa bagay po, hindi naman ito nakakagulat sapagkat ito ay mga showbiz personalities, si Tito at si Vilma Santos. Pero ang nakakagulat po dito sa balitang ito ay ang manifestation sa Senado pa lang po. Mayroon na di umanong 14 senators supporting for the issuance of ABS-CBN franchise. At sa mababang kapulungan, inaasahan din po na ito ay maaring makalusot o maaprobahan. Ang issue po dito o ang katanungan po ay kung ano ang magiging paninindigan o ano ang paninindigan ng sambayanang Pilipino. Kung bibigyan po natin ng background ang ABS-CBN franchise issue, alam po natin na kamakailan o last year, yung franchise po ng ABS-CBN ay naglaps. At dahil po ay naglaps, ito po ay nag-file po sila ng renewal sa mababang kapulungan sa Franchising Committee of the Lower House, because under the Constitution it is a congressional franchise, and this being a private bill, it had to be started with the lower house, specifically at the franchising committee. Kapag naaprubahan po sa franchising committee, nakalusot po yan, dadalhin po sa plenary para pagbutuhan naman ng lahat ng membro ng mababang kapulungan. At kapag ito po ay nasimula na sa lower house, pwede na pong magkaroon ng talakayan sa Senado yung counterpart bill. At pagkatapos po niya, pag nakalusot din sa Senado, at kung magkaiba ang version ng two houses, so bubuo po sila ng tinatawag na bicameral conference at itong bicameral conference is authorized by both houses to compromise the differences between the two bill passed in both houses in order for them to be able to come up with one version. Then dadalhin po yan sa Pangulo, papipirmahan. At after its publication, approve na po, magiging prangkisa na po. But in the case of ABS-CBN, ang application for renewal for franchise of the ABS-CBN for another 25 years was denied. Bakit po? Sapagkat natuklasan po ng franchising committee yung maraming paglabag
sa naunang prangkisa na na-issue dito sa ABS-CBN. Halimbawa po dyan, yung non-payment of taxes, yung violation of the labor laws with respect to its employees, at pati nga po yung mga properties nito na acquired di umano ay may mga questions pa rin. Na halimbawa po yung pinatitirikan daw ng mismo ng building ng ABS-CBN, ayon sa titulo ito ay itong ganito lang ang nakasaad, but in the actual during the ocular inspection, nakita na mas malaki ang area na ino-occupy nila compared to what is provided in the land title. So ilan po yan sa mga violations ng ABS-CBN. In effect, it was denied by the franchising committee. So nakakagulat po dito. It was denied by the franchising committee of the lower house, which conducted thorough research with respect to its violations. Ngayon po, nire-renew na naman yung application na yan. Actually, it's not application. Kasi kung bill agad yan, isinabit ito Tito Soto sa Senado. So, ang ibig sabihin lamang po niyan, wala nang application ng ABS-CBN. It is the initiative of the Senate President himself. Siya mismo nag-file. So, inisyatiba niya. At ganoon din sa lower house, Robelma Santos. So, ano po ipinakikita dito? May maraming paglabag ang ABS-CBN sa naunang prangkisa. And in fact, it was denied by the franchising committee. At hindi nag-apply ito ng panibagong prangkisa. But the Senate President himself filed it. At sa lower house, Robelma Santos. Ano po yung pinakikita niyan? Mga kababayan natin, mga kaibigan, at mga kapatid. Ang ibig lamang po sabihin nito, mismo ang mga senador na naglalo na't mayroon na ng 14 kasama si Tito Soto na nagpahayag na susuportahan nila itong bill na to. Ang ibig lamang po sabihin niyan, nagpapakita po na itong mga senador na ito, sa kabila ng katotohanan na mayroong paglabag ang ginawa ng ABS-CBN, bibigyan pa rin nila ito ng prangkisa. Ibig po sabihin niyan, sinasamantala ng mga senador, ginagamit nilang kanilang posisyon para mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Gayong ito ay maraming ginawang paglabag ng ating batas. Sa kabila ng katotohanan na yan, the reason why it was denied by the franchising committee, yet bibigyan pa rin ng Senado ng prangkisa. At ang nakakagulat pa dito, kahit walang application ng ABS-CBN, by his own initiative, itong 14 na senador na ito,
na nagpahayag. Nagpapakita po na sila ay tuta ng ABS-CBN. Na kahit itong ABS-CBN ito maraming linabag na batas, wala silang pakialam. Ito po ay kanilang bibigyan ng pangkisa. Ibig nila sabihin, makakalusot at makakalusot sa Senado sapagkat meron ng 14 na senador na nagpahayag ng suporta. Yan po ay 24 ang senador, so 14, 13 lang po majority. So, ang ipinakikita po ng mga senador dito, wala silang pakialam. Kahit pinilabag ang ABS-CBN ng mga batas noong nakaraan sa dati nitong prangkisa, bibigyan pa rin nila ng panibagong prangkisa. Mga kababayan, hayag-hayagan po ito na panluloko mismo ni Senador Soto bilang Pangulo, Presidente ng Senado at ang kanyang 13 pang kasama. Illegal po ito. Illegal po in the sense na maraming paglabag na napatunayan ng ABS-CBN sa naunang prangkisa nito. Pagkatapos bibigyan pa po. Ngayon, assuming na makapasa din ito sa lower house, so magiging batas po ito. Kapag ipinasa po ito ng lower house o kaya ng paano ba ito? Why do we papasa sa lower house? Siyempre hindi na po ito makakapasa sa franchising committee. So pwede po si Velasco bilang speaker sapagkat ito po ay nagpapakita din ng na ito ay taga-ABS-CBN. Pwede po niyang idiretso sa plenary for consideration. Pagbotohan agad ang bill na ay sasubmit ni Vilma Santos. At kapag nakakuha sila ng majority of the senators, of the members of the house, papasa din po ito. Pero ilan ba talaga boto na kailangan bago nila maipasa? Sa Senado po, hindi naman kailangan 13. Hindi simple majority. Sapagkat ang simple majority, halimbawa sa Senado 13, valid quorum. So pwede na silang magsisyon para i-considera. And the majority of the present senators during that valid quorum, during that session where there is a valid quorum, papasa po. So assuming 13 lang ang umaten, pero sabihin na natin 14. What is the majority of 14? By 8. By votes of the 8 senators, papasa po. Sa lower house, assuming, hindi po natin sigurado kung ilan ang membro sa ngayon. Wala po tayong data. Pero assuming na ang, sabihin na natin 300, ang valid quorum is 151. Majority of 151, po pwede nang aprobahan yung bill. At kapag ito'y na-approve, dadalhin sa Pangulo. Pipirmahan, batas na po, franchise na. Pero pinag-usapan po muna natin dito. Assuming na in-approve yan ng Congress. Assuming na approve. Ano po ang implication nito? Sa ating pong pananaw, kahit yan ay duly approved ng Congress, wala pong magiging bisa yan. Bakit po? Sapagkat
The fact that it was denied at the franchising committee level last year due to violations of the previous franchise. At ngayon, bibigyan ng mga senador at congressman ng panibagong franchise. Sa kabila ng maraming paglabag nito sa una, ang ibig mo sabihin na, these senators and congressmen who approve the bill into law have committed grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Yan po ay mahayag-hayagan na pag-abuso sa kanilang tungkulin bilang senador at congressman. Nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN, gayong napatunayan ito sa pag-iimbestiga ng franchising committee na marami itong nilabag nung sa una nilang prangkisa. So, yan po ay pag-abuso. Bakit pag-abuso? Sapagkat hindi mo dapat bigyan ng prangkisa itong ABS-CBN dahil maraming nilabag itong batas. Maraming paglabag na kanilang ginawa sa kanilang naunang prangkisa. So bakit mo pa ngayon bibigyan? Considering further na it appears na walang mang silang application. Bakit? The senator by himself filed the bill. At saka ganun din mangyayari ng Department of Vilma Santos. And even assuming na mayroon pong ipinail na bago ang ABS-CBN, bagong application for renewal of the franchise, magiging illegal pa rin po yan on the part of this of the congressmen and senators who will approve it. Why? Because it constitutes on their part with abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Inabuso nila ang kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pagbibigay ng prangkisa sa isang network na wala na under the law ay disqualified due to its violation of its previous franchise. Yan po ang teknikalidad dito. Ngayon, assuming na magawa nila yon, ang pwede lang pong gawin niya, ibeto ng Pangulo. Sapagkat po pag ibineto ng Pangulo yan, ang mangyayari po, ibabalik sa Kongreso. Kung gusto nilang i-reconsider dyan, it will require total votes before it can be approved into a law without the President's signature. So sa Senador po, 16 ang kailangang bumoto. 16 senators. So kung 14 lang ang nag-manifest na susuporta sila, hindi po maipapasa for lack of the required number, short of 2 senators. Sa Congress, sa lower house naman po, kung 300 assuming ang lahat ng congressmen, kailangan bumoto ang 200. At kung maraming supporter, maraming mga congressman at mabibilib, marami, and we hope hindi makakalusot po. Mahirapan silang kunin ang 200 boto. Ganon din po sa Senado, yung 16 na votes, mahirap. So yan po yung ating pag-asa dito. Pero ano po dito, ang mahalaga po dito, nakilala po natin kung kaninong
interest ang ipinaglalaban ni Tito Soto at ng kanyang mga kasama. At ganon din ni Vilma Santos. Ibig lang po sabihin dito, wala silang pakialam kung may nilabag itong ABS-CBN. Ang mahalaga gusto nilang maibalik ito sa ere for their personal interest. Kasi ano po ang kapalit niyan? Sigurado pong may kapalit niyan. Malaking pera at pangako na during election time, as it will be again election time, it's a matter of the year to go. Diba? Pwede pong pinangakuan sila ng libreng advertisement, electoral advertisement for their own candidacy. So, ano pong ipinakikita ng mga senador na ito? Mga congressmen na boboto dyan, nagpapakita po na mas prioridad nila ang kanilang interest kaysa interest ng sambayanan. Bakit po? Bakit ayaw natin na maibalik ito? Sapagkat ang ABS-CBN network po, ang issue ng ABS-CBN network is not merely freedom of the press. More than anything else, the issue here is the economic, social, and political power being wielded by the oligarchs. Bakit po? Ang ABS-CBN since before 70s, ito ay naging kingmaker ito politically. Kumbaga, pag they have abused the media power in terms of manipulating the press, the media network. Kung ano lang ang gusto nilang ibalita, yun lang ang lalabas. Pagkatapos, pag meron silang isang tao na sa tingin nila adverse to their interest, gagamitin nila ang media, ang network, para itong tao na to ay madurog sa publiko. Sisiraan po nila yan. So, sa lawak na ng kanilang network, halos buong Pilipinas, they are ABS-CBN had professionalized the art of mind setting for the public. Kaya na lang kondisyon ang utak ng publiko. So, in effect, they are no longer serving the public. They are just serving their interest. Kung sino gusto naming manalo na presidente, na senador, na congressman, itong i-build up namin, yung ayaw sa amin yung kumukontra sa amin, sisiraan namin sa publiko para siya hindi iboto. At siyempre, pag nailagay nila sa pwesto yung kanilang mga manok, lahat pwede na nilang magawa. With the political power that ABS-CBN has wielded, they control the economic power of the state, even the society. So this is the evil of the oligarchs, na ito po nagpapasalamat ay nabuwag in the sense na
hindi na rin yung prangkisa nila. At dito na ipakita natin na hindi na ganito kabobo, kagago ang sambayan ng Pilipino at itong mga politiko natin. Itong mga grupo nila, Congressman Marcolita, Defensor, Marsaga, at saka itong the rest who supported the closure of the ABS-CBN. Naipakita natin dito na yung pang-aapi ng mga oligarchs using their media network as a tool, yung panluloko nila sa sambayan ng Pilipino in terms of tax evasion, yung mga illegal activities, ay nasugpo yan. Pagkatapos na yung ibabalik ni Soto, ni Vilma Santos at ng kanyang makasama. So, mga kababayan, itong mga senador na to na nagpakita ng pansariling interest, dapat ito po ay ilaglag natin sa darating na eleksyon. Seruhin po natin ito. Ipakita ng sambayan ng Pilipino, ng masang Pilipino, na tayo ay nakawala na sa pang-aalipin, panluloko ng mga elitistang ito.